Napaisip na ba kayo kung kailan nagsimula ang piyesta? O mas tinatawag nating pista sa bawat bayan o sa bawat barangay sa atin dyan sa Pilipinas? Pero, saan nga ba nagsimula at saan ang galing ang salitang piyesta? Sa atin sa Pilipinas, may iba't ibang ginugunita at pinagdiriwang na tradisyon ng piyesta sa bawat bayan. Nandyan ang sinulog, ati-atihan at marami pang iba. Diyan tayo nakilala sa magagarbong kulay, sa magagandang handa, at sa mga masasarap na lutuin. Pero saan nga ba nagsimula ang fiesta? Okay guys, bago tayo magsimula, kung di ka pa naka-follow, naka-subscribe, at di ka pa rin nakapag-share, pwede ka din mag-comment kung nasan ka dito sa ating vlog. Sa video na to, samahan nyo ako at gusto ko lang ipaalam sa mga kaunti kong nalalaman o sa kaunti kong na-search na kung saan nga ba nagsimula ang fiesta na tradisyonal na karaniwan nating ginagawa sa pagpasok ng Mayo o sa taon-taon na nating pamumuhay. Kaya naman guys, mag-subscribe ka na para maabot tayo ng 1,000 to 10,000 subscribers sa YouTube. Please, sana naman matulungan niyo ako. Pwede ka na din maging basher kung gusto mo. Napaisip ako kung saan nga ba nagsimula ang piyesta. Kaya naman, bakit hindi ko subukang mag-search at maghanap ng mga posibilidad na pwedeng maging kasagutan sa ating mga tanong. Alam nyo ba na nagsimula ang piyesta mula sa impluwensya ng mga Kastila? Sa Pilipinas, noong unang panahon, ang kolonyalismo o kolonisasyon na tinatawag, ang salitang piyesta ay mula sa wikang Espanyol na ang nangangahulugan ay pagdiriwang o mas kilala sa tinatawag natin sa mas madaling sabihin ay pista. Kaya kung mapapansin ninyo, merong mga prosesyon na ginaganap kapag may piyesta sa bawat bayan sa atin sa Pilipinas. O sa ibang mga lugar, sa ibang bansa, meron din. Ginagawa ang prosesyon sa mga santo bilang bahagi ng pagpapalaganap ng Kristyanismo hanggang ngayon. Ipinagdiriwang pa rin ang piyesta sa iba't ibang lugar sa Pilipinas bilang tradisyon, pasasalamat at titipon-tipon ng komunidad. At alam nyo ba na ipinapakita din ito ang pagkakaisa at pagbabayanihan ng bawat komunidad sa pagpapalaganap ng ganitong tradisyon? Dinala ng mga Kastila ang kultura ng piyesta upang mapabilis ang pagpapalaganap ng Katolisismo. Bawat bayan o baryo ay binigyan ng patron, saint na pinagdiriwang sa partikular na araw. Bago pa man dumating ang mga Kastila, ang mga Pilipino ay mayroon ng tradisyon na pinagdiriwang at pagpapasalamat sa mga diwata at espiritu ng mga pinuno para sa pansaganang ani. Ang mga tradisyong ito ay isinabuhay at inangkop sa mga santo ng simbahan. Piyesta ay kaugalian ng ipinagdiwang sa pamamagitan ng misa, nobena, at prosesyon. Ito ay sinasabayan ng mga palaro, palabas, at handaan na nagpapalakas ng samahan ng komunidad. Pista ay naging bahagi na ng pagpapakilala at kakilanlan ng mga Pilipino na nagpapakita ng debosyon, kasaysayan at kultura ng isang lugar.
Ang halimbawa ng mga santo na ipinagdiriwang tuwing pesta tulad ng Santo Niño, Sinulog Festival sa Cebu, at Santo Niño, Ati-Atihan Festival sa Aklan. Mahal na Birhen, Our Lady of Penetrancia Festival sa Naga. Pero guys, alam nyo ba na hindi lang sa atin sa Pilipinas nagdiriwang ng mga masasaya at makukulay na piyesta? Na kahit sa ibang lugar at sa ibang panig ng mundo or sa ibang panig ng ibang bansa ay meron silang pinagdiriwang nakakaibang piyesta. At ang una ay ang La Tomatina sa Espanya. Ito ay isang festival at isang tanyag na pagdiriwang sa Buñol, Espanya, saan ang mga tao ay naghahagis ng mga hinog na kamatis sa isa't isa, nagpapakita ng saya at pagkakaisa. Pangalawa, Rio Carnival sa Brazil. Ito ay kilala bilang isa sa pinakamalaking karnibal sa mundo. Tampok dito ang makukulay na parada, pagsasayaw ng samba at masiglang musika. At ang pangatlo naman, ang Diwali sa India, o ang tinatawag nilang Festival of Lights. Sila ay nagdiriwang ng tagumpay ng liwanag laban sa kadiliman, kung saan nagdidikit ng mga ilaw at nagpaputok ng pailaw. At ang pang-apat naman, ang Mardi Gras sa USA. Ang malaking festival at isang malaking pagdiriwang sa New Orleans na puno ng parada, musika at mga makukulay na kasuotan bago ang panahon ng Kwaresma. At ang panglima naman, parang meron din tayo nito minsan. Tinatawag nilang itong Oktoberfest sa Germany. Ang kaibahan lang, ito ang pinakamalaking Oktoberfest or October Festival ng beer sa mundo. Ito ay ginaganap sa Munich. Tampok ang tradisyonal na pagkain, musika at kultura ng Bavaria. Ang pang-anim naman, ang tinatawag na Day of the Dead. Tinatawag nilang Dia de los Muertos sa Mexico. Festival na ito ay isang makulay na paggunita sa mga yumao, kung saan pinalalamutian nila ang mga altar at naghahandog ng pagkain para sa mga pumanaw. At guys, ang mga ganitong pagdiriwang ay nagtatagal ng ilang araw. Dinadaluhan ito ng mga milyon-milyong tao na galing sa iba't panig ng mundo at nagpapakita ng pagkakaisa at saya sa kabila ng magkakaibang kultura.